Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga kapatid ko'y Kristo. Ito naman po ang ating isang episode tungkol sa paliwanag ni Padre, at sa gabing ito, katulad ng ating ipinangako, ay ating tatalakayin ang mga kaganapang pangliturhiya na maaaring nakita ninyo o di naman kaya di alam ng marami na ito pala ay hindi tamang gawin. Ano po? Pero bago tayo pumunta sa ating tema,
maglaan muna tayo ng ilang saglit para magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kayo mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Katulad ng ating nabanggit, tatalakayin natin ngayon, sinasabi ng ilan mga liturgical abuse. Pero ayokong tawagin na liturgical abuse kasi maaari na hindi naman talaga siya abuso, kundi it is a liturgical ignorance, no? Mahirap doon kung alam mismo ng gumagawa na mali at pero pinagpapatuloy ang gawaing mali na ito, yun ang abuso. Subalit, iba yung hindi alam, tapos ginagawa, that is, I would say, liturgical ignorance. Kaya nga sa gabing ito, inaanyayahan ko kayo na maging makabuluhan ang ating tema, yamang ito ay pinamagatang kong liturgical review. Balikan natin ang mga nakasaad sa aklat ng pangliturhiya, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng misa, kung saan sa panahong ito maraming mga kapatid kong pare, maging mga obispo, ay ang misa online, ika nga. At sa online, kapag ito ay na-upload sa social media, kayang balik-balikan at kayang mapuna ang ilang pagkakamaling pangliturhiya na marahil, sabi ko nga, hindi naman sinasadya o parang abuso, ito ay marahil kakulangan lamang sa instruction na dapat gawin ng isang tagapanguna sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya mainam siguro, sabi nga, maging proactive, balikan natin anong turo o instruction ng simbahan kapag dumadating sa mga bahaging ito ng misa na marahil napunan nyo na ay mali. So sa gabing ito, part 1 pa lamang po ito dahil mahaba-haba kung tutuusin. Naglaan po ako ng 5 liturgical review at yan ang nais kong ibahagi sa inyo sa gabing ito. So katulad ng nabanggit ko, this is a liturgical review. Part 1 pa lamang po tayo. Siguro sa mga susunod na episode ng Paliwanag ni Padre, we can go for another liturgical review, part 2, 3, 4, 5, and so on. Pero ngayong gabi, itutok muna natin ang ating pagbabalik tanaw sa instruction ng simbahan tungkol sa pagdiriwang. Ito po ay mga collection na kung saan makikita natin na through online, may mga sabihin natin pagkakamali talaga na nangyayari, kaya siguro magandang balikan ano nga bang turo ng simbahan. As a reference po, mga kapatid, gagamitin natin ang tinatawag na General Instruction of the Roman Missal o yung acronym na GIRM, no? General Instruction of the Roman Missal. Ano yun? So sa mismong titulo ng libro o dokumento, instruction, so ito yung collection ng mga alituntunan na dapat sundan ng mismong tagapagdiwang at yaong mga lingkod sa damdana kapag sila ay nasa pagdiriwang ng misa. So first, liturgical review. Coming from General Instruction of the Roman Missal number 66. So, maraming beses ko na ito nakita, narinig rin sa ibang mga laiko, bakit raw sa kanilang simbahan ang nag-homily ay isang laiko, no? Pwede ba yun, Father? No? Kasi sabi naman ng pare sa amin, hindi naman raw homily yun, kundi nag-share lang si brother or nag-share lang si sister. No, tatandaan natin, first of all, may mga bahagi ang misa na kung saan ang bahaging iyan is specific lang na para sa pare. Kaya pagkatapos ng homily, can a lay person share? Sabi nga nila, share. No? O ano sabi ng general instruction? Ito po ito. Ito po ngayon ang nakasaad na instruction. The homily
should ordinarily be given by the priest celebrant himself or be entrusted by him to a concelebrating priest, or from time to time, and if appropriate, to the deacon. Kung mapapansin niyo po, sa instruction kagad, ang binibigyan ng otoridad para magbigay ng sermon o homily ay yung pangunahing tagapagdiwang na pare, no? Maliwanag dyan, ang obispo naman ay pare, o di naman kaya ang kanyang kasamang pare. At minsan ay diakono. Ibig sabihin, mga ordained minister. At ito ang stress ng JIRM 66. But never to a lay person. So kahit sabihin mo pa, ang magbabahagi ay seminarista, graduate na ng theology, o sabihin mo pa seminarista na may licentiate ng canon law or doctorate ng canon law or whatever degree, as long as that person is or has never received the sacrament of the Holy Order, can never give a homily. No? Kaya nga, dinagdag pa dyan ng JRM, in a particular cases and for a just cause, the homily may even be given by a bishop or a priest who is present at the celebration but cannot concelebrate. So binibigyan dyan, no? Maaaring hindi makapag-concelebrate ang obispo dahil may dahilan ng tinatawag na ang mismong pare magmimisa, si bishop ay in coro lamang or in choir dress, no? He is attending, but he can still give the homily. Pero ang stress doon, walang laiko na maaaring magbigay ng homilya. Sometimes we can disguise that one by saying, nag-share lang. Again, that is not a valid excuse. Kung gusto natin ng isang laiko mag-share, not after the gospel, because after the gospel, ang tawag po doon ay homily. Ano po? Ngayon, alalahanin rin natin na oo, maaaring mag-share kasi wala namang prohibition. Siguro ang isang laiko after the concluding prayer or post-communion prayer. So this is the first liturgical review na pinipresent natin ngayong gabi, no? A lay person can never give a homily, even in the tinatawag natin sharing, no? Foreshadowed by the word sharing. Second, from JIRM 180. So siguro mapapansin niyo ito, kasabi ko nga sa inyo kanina, common ang online masses, no? Tapos napakaraming mga concelebrations, no? Ang tanong ay, kapag concelebrated ang misa, ang nangunguna ay obispo, pwede ba yung paring katabi niya maghawak ng chalice? O kung ang pangunahing tagapagdiriwang ng misa ay pare, pwede ba na ang kanyang kapatid na pare ang humawak ng chalice pagdating sa doxology o concluding ng Eucharistic prayer? Ngayon, ito ang sagot ng JIRM 180, no? Hindi ko po ito gawa-gawa, pwede nyo i-check. Nakalagay dito, at the concluding doxology of the Eucharistic prayer, the deacon stands next to the priest and holds the chalice elevated while the priest elevates the paten with the host until the people have acclaimed Amen. So, the JIRM is very clear. It is the deacon who stands next to the priest. So, it's not a priest, a concelebrating priest. It is only the deacon. So, what happens now kung walang deacon? Well, it is the priest who will elevate the chalice as well as the paten that contains the body of our Lord. So, it is common mistake ito, but it's not a liturgical abuse. I would always consider it as a lack of ignorance. Kaya nga po, binabalikan natin ang temang ito. Third slide. Ito napakaganda kasi minsan napapansin natin online din. Ano po? Makikita nyo, misa ni Bishop, merong 10 pare, pero pagdaan ng camera, after
the gospel, mapapansin nyo, uy, bakit may nagpito ng pare doon? Ano nangyari? Pinalipat ba sila or what, no? If you make some investigation, minsan talaga, na late pala si Father. Kaya, ang magandang tanong ngayon, how late can I come to Mass, no? Minsan kasi, ang tanong nito, sa mga laiko lang, pwede bang laikong malate, no? Kung ang mga laiko nga, pinagsasabihan natin na huwag tayong malilate sa misa, ang tanong ngayon, can the priest join a concelebrated Mass, no? Itong maliwanag na sagot ng GIRM point 206. Anong sabi? No one is ever to join a concelebration or to be admitted as a concelebrant once the Mass has already begun. Kapag nagsimula na pala mga kapatid ng misa, kahit sino ang pare ay hindi na maaaring humabol pa. So he can join the Mass not as a concelebrant, but as an attendee, no? Attending the Mass, not anymore a concelebrant. Yan ang maliwanag na binigay. Kaya nga, ito maganda siguro na ipaalala rin natin sa mga kapatid nating pare, no? Na kapag late na tayo, just attend the Mass, not anymore join in the concelebration. Well, first of all, is clearly prohibited by the general instruction of the Roman Missal. And not only that, it doesn't give a very good impression to us priests to be late, no? Whatever is, we can say, due reason, no? It's not right. Kasi we are telling the people, wag malilate, pero tayo mismo nalilate, no? So this is just a review for all of us priests. Fourth point, another common mistake na makikita natin kapag concelebration. Ano yon? Well, mapapansin niyo po ito, lalong-lalo na this year, Christmas, Fiesta Mass, no? All online. Isa sa nakakatawag pansin, hindi tumatayo ang maging concelebrant kapag inawit na yung tinatawag na Alleluia or the Gospel antiphon. Kaya anong sabi ngayon ng General Instruction of the Roman Missal? We take it in point 212. We read, during the liturgy of the word, the concelebrants remain at their places, sitting or standing, whatever the principal celebrant does, when the Alleluia is begun. Kaya na. Kung mapapansin nyo, simulan natin. Kapag pala ang isang pare ay nakipag-concelebrate, no? Nandun siya sa kanyang sariling pwesto. Maaari siyang nakaupo, maaari siyang nakatayo, kung anong ginagawa ng tinatawag na pangunahing tagapagdiwang. Subalit, when the Alleluia, ibig sabihin the start of the gospel antiphon, no, is begun, itong stress na point, all rise. Ibig sabihin, lahat. No? Lahat. So, kahit ikaw pa ang Monsignoray or one of the eldest priests, mga may katungkulan, no? You have to stand up. There's no exception, no? All rise, except for a bishop who puts incense into the thurible without saying anything and blesses the deacon, or in the absence of the deacon, the concelebrant who is to proclaim the gospel. So the stress here in point 2112 is lahat tatayo. No? I don't know why it's been a common practice na makapansin natin sa mga concelebrated mass na hinihintay munang main celebrant na tumayo. Kahit may mga altar servers na gano'n ng when the main celebrant stands, doon lang sila tatayo. Well, it's clear here. Lahat tatayo, maliban lamang sa main celebrant. In this case, it is the bishop. So lastly, this is concerning the end, the end of celebration. Common mistake rin ito, common mistake. Bakit kamo? Yes, at the beginning of a mass, all priests, concelebrants, kisses the altar. But the question is,
at the end of a concelebrated Mass, do those priests who concelebrated need to kiss the altar? Kailangan bang humalik pa ng concelebrating priest sa altar matapos ang misa? Anong sagot ng JRM? 251. Before leaving the altar, the concelebrants make a profound bow to the altar. For his part, the principal celebrant, along with the deacon, venerates the altar as usual with a kiss. So at the end of the Mass, ang hahalik na lang pala ay ang main celebrant, at kung meron siyang kasamang deacon, kasama ang deacon. By the way, my dear brothers and sisters, no, ito may isang mali siguro dito sa picture na nakuha natin. I'm not the one who edited it, but the deacon, there is another point, no? There is an instruction that when they kiss the altar, they should not hold the altar table. So mapapansin nyo, ang dalawang diakono, ang kanilang palad ay touching the altar. So there is an instruction that, well, we have to deal it another time, no? Sabi ko nga, may part 2 pa to, may part 3, and so on. So there's an instruction that since their hands as deacons are not yet consecrated, they cannot hold the altar which was consecrated by the bishop. Okay, yun lang siguro ang mali sa picture, no? But our point here, the last point in 251, sino ang hahalik lamang sa altar matapos ang pagdiriwang ng misa kung ang misang ito ay concelebrated. So, ang nakasabi ay principal celebrant along with the deacon. So, yun lamang po. Kung maaari, bishop along with the deacon. Kung walang deacon, it's only the principal celebrant, no? So, dito po mga kapatid, nagtatapos ang ating maiksing pagpapaliwanag ngayong gabi tungkol sa pagbabalik tanaw sa instruction o katuroang pangliturhiya, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng misa. Sana po may mga napulot naman kayong aral, no? So we focus only on the 5 things, at sana may bahagi nyo rin po sa mga kapatid natin na magpapari, mga seminarista, mga diakono, ang mga aral na ito, dahil lahat naman po tayo nangangailangan ng paalaala palagi. No, our memory can fail sometimes, kaya maganda na pinaalalahanan. Kahit ako rin po, maraming pagkakamali sa liturhiya, hindi naman ako eksperto, but I'm thankful to have friends. Some of them are not even priests, no? They are lay people who loves the liturgy, no? So I'm thankful for those members of the Fraternity of the Holy Cross, no? Acolytes Fraternity of the Holy Cross, who reminds me from time to time things that I can improve on in the celebration of the Mass, no? So lahat tayo nang kailangan palaging paalalahanan. So sana po nakatulong ang maiksing video na ito para sa atin, no? Kaya kung meron man kayong katanungan, comment it on or send through our private message, no? So that we can discuss it, or maybe it can be part sa ating future na liturgical review. So maraming salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon, at God bless po. Maglaan muna tayo ng muli ng pagdarasal para magpasalamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at gabayan ng ating mahal na Birheng Maria. God bless you po.
na inibig ang Ama.